So, nag-connect tayo ngayon sa internet para ma-access natin itong admin access generator tools. So, dito libre na, hindi mo na kailangan magbayad. Mag-admin access tayo ngayon. Libre lang yung pag-admin access natin. Papakita ko sa inyo yung tools na gagamitin natin para makapag-admin access tayo ng libre. Kahit anong modem na Globe at Home, pwede natin ngayon ma-admin access gamit lamang yung LAN MAC address. For example, itong B312, ayan, B312.939, yung modem na to, pwede natin ito ma-admin access. Kukunin lang natin yung kanyang LAN MAC address. Ngayon, paano natin makukuha yung LAN MAC address nito? So, madali lang makuha yung LAN MAC address. Punta lang tayo dito sa website. Ngayon, nakakonect yung ating computer sa ating modem. Tapos, pag yung computer mo, yung cellphone mo, connected na sa modem, ibabrowse mo lang 192.168.254.254 192.168.254.254. Yan yung default IP address sa mga Globe at Home na hindi pa nadidibrand. And then, lalabas ang kanyang dashboard. So, ayan. Ang pagkalabas ng kanyang dashboard, syempre dito, hindi natin yan makikita yung kanyang LAN MAC address. Maglalagin tayo. Pindutin lang natin yung login. Ayan. Ang ilalagay natin dito yung default username at default password. Ngayon, kung napalitan nyo na yung default username at password nito, ilagay nyo lang kung ano yung password na sinet nyo dito. Dito sa modem na to, yung default username is user at yung password bali naka-save na dito yung password ng aking modem. So ipapakita ko sa inyo yung default password. So yan lang. Bali kung babasahin mo yan, parang Globe LTE yung password. So ano yan siya? Yung at, tapos small l, 0, 3, small e, 1, t, at 3. So bali yan yung default password. So maglalagin tayo ngayon. Once nakalagin ka na, punta ka lang dito sa My Advanced. Then, doon tayo sa My System Device Information. Under dito sa Device Information, ayan, ito lang yung kailangan natin para makuha natin yung default admin password nito. So, ngayon, kukonect tayo sa internet. At doon natin ibabrowse. Doon natin i-input yung LAN MAC address nito para makapag-generate siya ng admin password. So, nag-connect tayo ngayon sa internet para ma-access natin itong admin access generator tools. So, dito libre na, hindi mo na kailangan magbayad. Bali, may dalawang text generator dito, admin access generator dito. Ito yung para sa modem na B310.936, then B312.939. So, ito naman yung iba naman na para sa ibang modem. So, dahil yung modem natin is B312.939, dito natin ilalagay yung LAN MAC address. Yan. Dito natin copy-paste. Ngayon, kailangan natin tanggalin itong dalawang dot kasi hindi dapat yan kasama. Delete ko lang. Siya nga pala, baka trip mo itong mga branded overrun t-shirt na gawa pa sa Bangladesh. Quality yung tila nito pero mas mura kaysa sa nabibili natin sa mall. Mabibili mo ito sa store namin sa pinakamababang presyo na 115 pesos. Mag-message ka lang sa shop namin para mabigyan kita ng mas malaking discount. Check nyo na lang ang link sa description ng video na to. And please don't forget to subscribe. Maraming salamat po. So pag clear na, click mo lang yung generate. Then wait for the admin access, admin password. So ito na.
ito yung details na kailangan natin. So, pwede mo na yung makopya at i-save mo para in the near future, may kopya ka pa sa admin password mo. So, bakit ba kailangan natin ng admin password? Malalaman natin yan once na mag-login tayo ulit. So, balik lang tayo sa ating Wi-Fi, yung sa modem natin na B3 12939. Then, kukunik lang ulit tayo sa kanyang dashboard using this IP address. Then, ito yung username natin ngayon, admin. Tapos, yung password is, ito yung gagamitin natin na password. Okay? So, balik tayo sa ating modem. Then, ngayon yung username natin, yung kanina is user, pero this time, admin yung gagamitin natin. Tapos, yung admin password, copy-paste natin. Bali, yan yung, copy ko to, then control C, then, balik ako dito, control V. So, ayan. Then, ngayon, login tayo. Kapag successful yung pagkakalagin mo, ibig sabihin, tama ang admin password na generate para sa modem mo. So, anong pagkakaiba ng admin access sa user access? For example, dito sa mobile network, under sa mobile network, meron tayong mobile network search. So, dito, sa preferred network mode, meron tayo dito mga option na pwede natin mapalitan yung band frequency. Like for example, itong band 41, band 40, band 3, at band 28. Ngayon, kapag naka-user login lang tayo, hindi natin ito ma-access itong mga advanced features na to. So, kung wala ka pang idea kung para saan ang mga to, ito lang naman yung mag-a-adjust para doon sa internet connection mo. Kasi may mga time na mahina yung band 41 at mabilis naman yung internet connection sa band 40. So dito, makakapili ka sa gusto mong frequency na magkoconnect yung modem mo sa kung alin doon yung frequency na may mabilis na internet connection. Like for example, maglalagin ako ngayon as user. Titingnan natin kung ma-access ba natin yung admin feature na yun. So balik ako, login ako ulit. Then gagamitin ko yung user. Then login. Ayan. Tapos, so makikita nyo wala tayong access dito sa ating mobile network. Hindi natin nakikita yung mobile network. So, isa lang yun sa mga pribilehiyo pag naka-admin access ka sa dashboard ng iyong modem. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na.